Isang magandang hapon sa ating lahat, mga kadogo, mga kamingin, Mr. Dogo Style TV po. Well, meron tayong isang mainit-init na itatakil ulit. Sa ngayon, actually, dati ko pa na itakil to. Kaya lang, di ba, mga kadogo, ako isang admin ng Siberian Husky breed Metro Manila. And pati sa Persian Cat Metro Manila PH, admin po ako doon. So, ang dami-dami kong nakikita ngayon na may sakit na alaga nating aso. Due to leptospirosis na naman, ang dami. Kaya nakakabukas ko. Hindi lang po sa aso-uso. Sa pagkakaalam ko, pati sa tao. Dahil nga sa pag-ulan-ulan at pagbabaha. Well, balik tayo sa aso. Naawa kasi ako doon sa isang post ng ating isang ka-member. Yung aso niya, dalawa tinamaan. Well, nag-story siya doon na yung likod bahay nila basa and stagnant water, hindi nagpapanay, naglalaro dahil husky, no? Hindi rin naman masisisi ang ating kaibigan dahil husky, may maglaro. At hindi naman natin mostly mapipigilan, lalo na kung nakalaya ang aso. So yun, ang ating itatakilap uli. Actually, third time na yata ito, no? Ang leptospirosis kasi is napaka-deadly. So may isang ang nagtanong sa akin, Sir Dogo, ano po ba ang pwede nating gawin or paunang lunas pag may leptospirosis ang aso? Well, bago tayo pumunta doon, itakilap muna natin ano ba ang leptospirosis. Ang leptospirosis po kasi, according sa aking kaalaman, nakukuha ito sa mga contaminated water, like stagnant water, at contaminated na ihi, mostly galing po yan sa daga. Kaya napakahirap magpalaro sa tubig, no? Lalo na kung nag-uulan. Nagkaroon na ako ng asong gano'n, namatay dahil sa leptospirosis, remember. Matay ka agad yun, 2 days lang. Okay? So, ang leptospirosis ay napaka-delikado kahit sa ating mga tao. Kaya kung suspected na leptospirosis na po ang ating alaga, kung hawakan po natin, medyo lalayo po tayo sa breathing ng aso. Baka masingot natin. Medyo safe po, no? At maglagay tayo ng mga hand gloves. Kung hawak, kasi transferable po yung disease na yun. Delikado po. Siyempre, alagaan natin. Mostly sa atin, wala naman pera. Alagaan natin, hawakan, di ba? Maglagay tayo ng protective na gear natin at wala namang masama doon. Siyempre, habang alagaan natin sila, isa-isave natin sarili natin. Ngayon, mabalik tayo sa katanungan na ano daw ba ang pwedeng first aid or paunang lunas pag suspected na meron ng leptospirosis ang ating alaga. Ang sign kasi niyan, nilalagnat, kawalan ganang kumain, nagsusuka, dumadaing due to sumasakit yung ulo niya, yun nga, loss of appetite. So basta makikita na pagtatae, pagsusuka, medyo malala na yun. So ang katanungan sa akin ng isa nating ka-member, ano ba ang first aid o paunang lunas? Well, yung paunang lunas po, hindi ko po yun sinasuggest. Pasensya na po, no? Pero even yung iba gumagamit ng mga antibiotic, lalo na yung doxycycline, talaga naman para doon yun. Kaya lang hindi ko po yun ina-advise kasi pag may leptospirosis na aso, critical na yun sa stage niya. Kung hindi pa natin bibigyan ng attention at dalhin sa professional, which is the best, yung kasi talaga ang tama. Kaya naman, di naman lahat tayo ng pera, kahit ako diba? Kaya lang, meron naman mga home remedy, kagaya yung sinabi ko sa'yo, magbigay tayong doxycycline. Kaya lang delikado kasi antibiotic po yun. Hindi po ba? Kaya ayoko pong mag-comment kung paano dahil mas maganda talaga kasi baga sa sakit delikado na to para sa alaga natin. Pag isang pagkakamali pa natin at mali tayo ng dosage or mali tayo ng gamot na ibibigay baka madisgrasya. Kaya sana magawa ng paraan para maipacheck sa mga professional. Yung kulang ang pwede kong isuggest sa ngayon. Gaya na sabi ko, pwede naman painumin ng doxycycline. Kung talagang walang-wala, pwede naman doxycycline. Tapos mag-search na lang at magtanong tayo kung paano painom ng doxycycline. Tapos i-rehydrate natin kasi magiging dehydrated ang aso. Yun lang ang first aid talaga doon.
Sa mga kagaya ko rin walang pera, yun talaga. Pero, pag gano'n na ang sistema talagang dapat talaga idali na natin sa kasi fatal yung sakit na yun, nakakahawa pa. So kung lalala sa atin, sa bahay natin, baka may baby pa tayo, may anak pa tayo, bata, baka mahawa, maganda talaga sa death talaga. Kasi medyo delikado po yun, hindi lang para sa aso, hindi para din po sa tao. Iba po yung safe, hindi po ba? Pasensya na po kung hindi ko po ini-endorse ang paunang lunas na sinasabi natin. Hanggang doon lang po ako sa doxycycline at nasa sa inyo pa po yan. Dapat malalim na pagtatanong sa mga experience sa breeder kung paano magpainom dahil hindi basta-basta antibiotiko po yun. Mahirap po yun. Pag nagkamali, maapektuhan ang internal organ niya, especially kidney and liver. Kaya iba talaga pag okay. So yun mga kaming mga kadogo, isa lang po ang gusto kong paratingin, mag-iingat po tayo. Hindi lang po para sa alaga natin, para din po sa ating mga tao. Usong-uso po ang leptospirosis. Nakukuha po yan sa mga contaminated na tubig at contaminated na ihi na nanggagaling po talaga sa dagat. Ingat po tayo. Iwas sa mga baha, iwas sa mga stagnant water. Stagnant water, yun po yung mga naka-termis lang na tubig na hindi gumagalaw, hindi umaalon, naka-stack lang doon, yun ang stagnant water na pinagmumulan din ng lamok, maraming magiging sakit talaga. So, ingat lang po, okay? So, dito na lang muna. Till next time, meron po tayo isang topic na i-discuss next time. Maganda rin po yun. At isa rin pong katanungan na isa sa ating kaibigan Bernardo, group member. Okay, dito na lang po muna. Isang magandang maulang hating gabi po sa atin. Thank you po sa ating panonood. Click naman po and share ang ating mga videos. And subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Bye-bye! Thank you for watching.